Akala ni Ricardo, perpekto na ang buhay niya. Milyonaryo, maganda ang negosyo, at may fiance na akala niya ay magiging perpektong asawa. Ngunit isang hapon, nang mas maaga siyang umuwi, narinig niya ang mga salitang magpapaguho sa mundo niya. Ang babaeng pinagkakatiwalaan niya, ang babaeng dapat ay mamahalin ang kanyang ina tulad ng sariling ina, ay may itinatagong mukha na hindi niya kailanman inasahan. Mainit ang sikat ng araw ng tanghaling iyon nang magsimula ang lahat ng pagbabago sa buhay ni Ricardo de la Cruz. Nakasakay siya sa kanyang itim na BMW. Kauwi mula sa isang mahalagang business meeting sa Makati. 35 taong gulang, tagumpay sa negosyo, at may kasintahan na si Melissa Santos, isang 28 taong gulang na dating modelo na kilala sa kanyang kagandahan at sopistikadong personalidad. 3 taon na silang magkasintahan, at 2 buwan na lang, ikakasal na sila. Lahat ng kaibigan ni Ricardo ay nag-alok ng pagbati. Swerte mo, Per, sabi ng kanyang kaibigan na si Michael. Ang ganda ni Melissa, matalino pa. Perpektong asawa. At naniniwala si Ricardo doon. Naniniwala siya na si Melissa ang babaeng itinakda para sa kanya. Ngunit sa kabila ng kanyang tagumpay at ng magandang hinaharap na naghihintay, may isang bagay na hindi mawala sa puso ni Ricardo, ang pag-aalala sa kanyang ina na si Aling Rosa. 72 taong gulang na ang kanyang ina, mahina na ang katawan, at may arthritis na sumasakit tuwing umulan. Nag-iisa lang si Ricardo, walang kapatid, kaya siya lang ang may responsibilidad sa kanyang ina. Namamatay ang kanyang ama 5 taon na ang nakalilipas. Nangako si Ricardo na alagaan niya ng mabuti ang kanyang ina. Inilipat niya si Aling Rosa sa kanyang malaking bahay sa Quezon City. Isang modernong tahanan na may 3 palapag, hardin, at swimming pool. Lahat ng komportable para sa kanyang ina. Ngunit dahil sa kanyang abalang negosyo, mayroon siyang chain ng restaurants at real estate investments, hindi lagi naroon si Ricardo. Kaya naman nang maging seryoso ang relasyon nila ni Melissa, hiniling niya rito na lumipat na sa bahay niya, kahit hindi pa sila kasal. Para makilala mo ng mabuti si Mama, paliwanag ni Ricardo noon. At para may kasama siya. Ayokong mag-isa lang siya sa bahay. Si Melissa, na may ngiting kay Tamis, ay tumango. Siyempre, mahal. Gagawin ko ang lahat para sa inyong dalawa. Si Mama Rosa, mamahalin ko rin siya tulad ng sarili kong ina. Ang mga salitang iyon ay nagpapawi ng lahat ng pag-aalinlangan ni Ricardo. Nakita niya kung gaano ka-sweet si Melissa sa harap niya, tuwing kasama nila si Aling Rosa. Pagdating niya galing trabaho, nakikita niya silang magkausap, o minsan ay nanonood ng tea. Kumusta si Mama? Tanong niya palagi. Okay lang naman, mahal. Nag-almusal na siya kanina, at nagtoke ng gamot, sagot ni Melissa. Hawak-hawak ang kanyang kamay, ngiti sa labi. Walang dahilan si Ricardo para magduda. Lahat ay tila perpekto. Gayong araw na ito, Lunes ng Agosto, may importanteng business meeting si Ricardo na natapos ng mas maaga kaysa inaasahan. Bandang 3:00 ng hapon, naisipan niyang umuwi na lang kaysa bumalik pa sa opisina. Gusto niyang makapagpahinga at sa totoo lang, namiss niya ang ina at si Melissa. Habang nagmamaneho, tumugtog ang paboritong kanta ni Ricardo sa radyo, Anak, ni Freddie Aguilar. Napangiti siya ng maalala kung paano siya kinakanta ng kanyang ina noon nang bata pa siya. Aling Rosa ay isang simpleng may bahay lang noon, ngunit puno ng pagmamahal para sa kanyang anak. Nagtrabaho siya bilang labandera para makapagtapos si Ricardo ng pag-aaral. Lahat ng sakripisyo, ginawa ng kanyang ina. Kaya naman ngayong tagumpay na si Ricardo, gusto niyang gantihan ang lahat ng iyon. Walang mahal na mahal para sa kanya, kundi ang kanyang ina. Pagdating niya sa gate ng kanyang bahay, binuksan ito ng security guard na si Mang Tomas. Good afternoon, sir. Maaga po kayo ngayon. Mang Tomas. Natapos agad ang meeting, sagot ni Ricardo, ngumiti. Pumasok siya at nagpark sa garage. Bumaba siya ng sasakyan, bitbit ang kanyang briefcase, at tumasok sa bahay. Tahimik. Kakaiba ang pakiramdam. Wala siyang narinig na boses ni Melissa o ng kanyang ina. Pero nandoon ang sasakyan ni Melissa sa labas, kaya sigurado siyang nandito ito. Naglakad si Ricardo papasok ng sala. Wala. Tiningnan niya ang kusina. Wala rin. Napansin niya na ang mesa ay may mga plato pa na hindi pa nalilinis. May tira ring pagkain mula kaninang tanghalian. Mel. Mama, tawag niya. Walang sumasago. Nagsimula siyang umakyat sa hagdan papunta sa 2 palapag kung saan naroon ang mga kwarto. Habang papalapit siya, narinig niya ang boses. Boses ni Melissa. At hindi ito ang malambing na boses na nakagisnan niya. Tumayo ka nga diyan. Ang bagal-bagal mo kumilos, parang pagong.
Napatigil si Ricardo sa paglalakad. Kumunot ang kanyang no. Sino ang kinakausap ni Melissa? At bakit galit na galit ang tono nito? Dahan-dahan siyang lumapit sa direksyon ng boses. Mula sa second floor hallway, narinig niya na nanggagaling ang boses mula sa kwarto ng kanyang ina. Kaya ba o hindi? Bilisan mo. Walang buong araw akong maghihintay sa'yo, sigaw ulit ni Melissa. At saka narinig ni Ricardo ang mahinang boses ng kanyang ina. Hiya, masakit pa ang tuhod ko. Pwede bang? Pwede bang ano? Palusot ka ng paluso. Akala mo ba hindi ko alam na ang arte-arte mo lang? Pag nandito si Ricardo, kunwari mahina ka, kunwari masaki-saki. Pero kapag wala siya, alam kong kaya mo naman. Kaya tumayo ka na diyan at ayusin mo ang sarili mo. Naramdaman ni Ricardo na parang may kumulo sa kanyang dibdib. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Si Melissa ba talaga iyon? Ang babaeng mahal niya. Ang babaeng ilang buwan na lang ay magiging asawa niya. Mabilis na lumapit si Ricardo sa pinto ng kwarto ng kanyang ina. Hindi ito sarado ng husto, kaya nang itulak niya, bumukas ito. Ang nakita niya ay hindi niya kailanman makakalimutan. Si Aling Rosa ay nakatayo sa tabi ng kama, hawak-hawak ang walker niya, nanginginig ang mga tuhod. Ang mukha nito ay namumula at may luha sa mga mata. At si Melissa, nakahalukip-kip, nakatayo sa harap ng matanda. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya at inis. Sa sahig ay may basag na pinggan. Mukhang nahulog yon. At sa tabi nito, may kalat na tubig. Anong nangyayari dito? Tanong ni Ricardo. Ang boses ay mababang ngunit puno ng galit na pilit niyang pinipigilan. Napatingin si Melissa. Biglang nagbago ang ekspresyon ng mukha niya. Mula sa galit, naging gulat, at pagkatapos ay ngumiti siya. Ang mapeke-peking ang ngiti na dati ay hindi napapansin ni Ricardo. Mahal. Ay, nandito ka na pala. Akala ko 6:00 ka pa uwi, sabi nito, lumapit sa kanya at akmang yayakapin. Inilayo ni Ricardo ang sarili. Sumagot ka. Anong nangyayari dito? Tumingin si Melissa kay Aling Rosa, at pagkatapos ay bumalik kay Ricardo. Wala naman, mahal. Aksidente lang. Nahulog ni Mama Rosa ang pinggan. Tinulungan ko lang siyang. Tinulungan, putol ni Ricardo. Lumapit siya sa kanyang ina. Mama, okay ka lang ba? Tumingin si Aling Rosa sa kanya, at nakita ni Ricardo ang takot sa mga mata ng kanyang ina. Takot. Hindi lang pag-aawa. Takot. Anak, bulong ng matanda. Okay lang ako. Mama, sabihin mo sa akin ang totoo, sabi ni Ricardo, marahang hinahawakan ang kamay ng kanyang ina. Ano ba talagang nangyari? Tumingin si Aling Rosa kay Melissa. At sa tingin na iyon, naintindihan ni Ricardo. Takot ang kanyang ina kay Melissa. Mahal, nag-o-overreact ka yata, singit ni Melissa. Sinabi ko na, aksidente lang. Narinig kita, putol ni Ricardo, matiim na tumingin kay Melissa. Narinig ko ang lahat. Ang sigaw mo. Ang sinabi mo. Namutla si Melissa. Mahal, hindi. Huwag mo akong lokohin, Melissa, sabi ni Ricardo. Ang kanyang boses ay nanginginig na sa galit. Narinig ko kung paano mo sinigawan ang ina ko. Narinig ko kung paano mo siya sinabihan na nagpapanggap lang. Narinig ko ang lahat. Natahimik si Melissa. Ang ngiti sa kanyang mukha ay unti-unting nawala. Ilang beses mo na siyang ginawa ng ganito? Tanong ni Ricardo. Ricardo, please, pakinggan mo ako. Ilang beses, sigaw ni Ricardo, hindi na napipigilan ang galit. Napatalon si Melissa sa tako. Napalunok ito. Lumapit si Ricardo sa kanyang ina. Mama, sabihin mo sa akin. Ilang beses kanya ginawang ganito. Umiling si Aling Rosa, ang luha ay patuloy na pumapata. Anak, huwag na. Ayoko ng gulo. Mama, kailangan kong malaman. At doon, unti-unti, nagsimulang magsalita si Aling Rosa. Simula nung lumipat siya dito, anak, bulong nito. Pag wala ka, iba siya. Minumura niya ako. Sinisigawan. Sinasabi niyang epal ako, nasagabal sa buhay ninyo. Sinabi niya na dapat daw nasa home for the aged na lang ako. Parang binuhusan ng malamig na tubig si Ricardo. Nakaramdam siya ng sobrang sakit sa dibdib. Pakiramdam niya ay biglang pumuti ang kanyang paningin. Sinabi niya sa akin na huwag akong magsumbong sa'yo, kundi itataboy niya ako. Takot ako, anak. Takot akong mawalay sa'yo. Kaya tumahimik na lang ako, patuloy ni Aling Rosa, humahagulgol na. Tumingin si Ricardo kay Melissa. Ang babaeng akala niya ay perpekto. Ang babaeng akala niya ay mamahalin ang kanyang pamilya. Nakatayo lang ito, walang masabi. 2 taon, Melissa, sabi ni Ricardo, ang boses ay paus na. 2 taon kang nagpanggap.
2 taon mong niloko ako. 2 taon mong pinahirapan ang ina ko sa sarili niyang bahay. Hindi lahat ng sinabi niya totoo, depensa ni Melissa. Ngunit nag-iba na ang tindig niya. Ang arte-arte rin kasi niya minsan. Akala mo hindi ko alam na ginagawa niya akong masama sa'yo. Masama, singhal ni Ricardo. Ang ina ko, na kahit kailan ay hindi nagsalita ng masama tungkol sa'yo. Ang ina ko, na tinanggap ka bilang parang tunay na anak. Iyon ang tingin mo sa kanya. Alam kong gusto niya akong paalisin. Alam kong ayaw niya sa akin, sigaw ni Melissa. Dahil nakikita niya siguro kung sino ka talaga, sagot ni Ricardo. Dahil mas matalino siya kaysa sa akin. Nakita niya agad ang tunay mong kulay. Natahimik si Melissa. At sa katahimikang iyon, nakita ni Ricardo na wala ng pag-asa. Wala ng dahilan para makinig pa. Umalis ka, sabi ni Ricardo. Ano? Tanong ni Melissa. Umalis ka sa bahay ko. Gayon na. Ricardo, mahal. Huwag mo na akong tawaging mahal. Wala na tayong relasyon. Tapos na. Umalis ka na. Lumapit si Melissa, umiyak na. Please, mahal, pakinggan mo ako. Magbabago ako. Pangako. Umalis ka, sigaw ni Ricardo, itinuro ang pinto. Bago ko pagawin ang isang bagay na pagsisisihan ko. Nakita ni Melissa na walang pag-asa. Humakbang siya pa atras. Ang mukha ay galit na ngayon. Alam mo, Ricardo, tanga ka, sigaw nito. Tanga kang magpakailanman. Akala mo ba minahal kita? Pera mo lang ang gusto ko. Ang yaman mo. Kaya ko tinanggap ang kasal na iyan, kahit alam kong may kasamang matandang pasanin. Ang mga salitang iyon ay tulad ng saksak sa puso ni Ricardo. Ngunit sa halip na masaktan palalo, naramdaman niya ang kaluwagan. Nakita niya na tama ang desisyon niya. Salamat sa katotohanan, Melissa. Ngayon, umalis ka na. May 30 minuto ka para mag-empake ng gamit mo. Pagkatapos, palabas ka na. Kung hindi, tatawagin ko ang security. Tumingin si Melissa sa kanya ng matalim. Seg. Pero magsisisi ka. Walang babaeng makakatiis sa inyo ng matanda mong iyan. At lumabas si Melissa, banging-bading ang pinto. Naiwan si Ricardo kasama ang kanyang ina. Lumapit siya rito at nyakap ng mahigpit. Sorry, Mama. Sorry kung ngayon ko lang nalaman. Sorry kung nasaktan ka. Umiyak si Aling Rosa sa bisig ng kanyang anak. Okay lang, anak. Okay lang. Nandito ka na. At sa sandaling iyon, nangako si Ricardo sa kanyang sarili. Hindi na niya kailanman pababayaan ang kanyang ina. Kahit anong mangyari, ang ina niya ang magiging prioridad niya. Dahil sa huli, ang pamilya ang tunay na kayamanan. 30 minutes later, marinig niya ang tunog ng sasakyan ni Melissa na umaalis. At sa paglayo ng tunog na iyon, naramdaman ni Ricardo na parang may malaking bigat na inalis sa kanyang dibdib. Malaya na siya. Malaya na ang kanyang ina. Ngunit ang kwento ay hindi pa dito nagtatapos. Mayroon pang mga sorpresang naghihintay kay Ricardo. Mga sorpresang magpapakita sa kanya kung gaano talaga kasama si Melissa at kung paano niya kailangan protektahan ang kanyang inalaban sa mundo. Ang mga sumunod na araw pagkatapos umalis si Melissa ay hindi madali para kay Ricardo. Kinansela niya ang lahat, ang wedding venue, ang caterer, ang photographer, lahat. Bawat tawag ay parang dagdag na bigat sa kanyang dibdib. Ngunit alam niyang tama ang ginawa niya. Mas masakit man, mas makakabuti para sa kanya at sa kanyang ina. Ang pinakaimportante sa kanya ngayon ay si Aling Rosa. Mula nang malaman niya ang totoo, hindi na siya bumitaw sa tabi ng kanyang ina. Nagtake siya ng 1-week leave mula sa trabaho, at doon niya nakita kung gaano pala talaga nasaktan ang matanda sa loob ng 2 taon. Isang gabi, habang nagdi-dinner sila, napansin ni Ricardo na tahimik lang ang kanyang ina. Halos hindi kumain. Mama, okay ka lang ba? Tanong niya. Tumingin sa kanya si Aling Rosa, ngumiti ng malungkot. Anak, sorry kung nagkagayon. Sana hindi ko na lang sinabi sa'yo. Sana hindi ka na lang umuwi ng maaga noon. Napatigil si Ricardo sa pagkain. Mama, bakit mo naman nasabi yan? Kasi nawala ang kasintahan mo dahil sa akin. Wala ka nang magiging asawa dahil sa akin, sabi ni Aling Rosa. Ang luha ay nagsisimulang pumata. Agad na tumayo si Ricardo at lumapit sa kanyang ina. Lumuhod siya sa tabi nito at hinawakan ang mga kamay ng matanda. Mama, pakinggan mo ako ng mabuti. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit nawala si Melissa. Siya. Siya ang dahilan. Dahil masama ang ugali niya. Dahil niloko niya ako. At mama, mas mabuti pang walang asawa kaysa may asawa na masama ang loob. Pero anak, mag-isa ka na naman. Sino ang mag-aalaga sa'yo pagka wala na ako? Mama, nandito ka pa. At habang nandito ka,
alagaan kita. Iyon ang tungkulin ko. Iyon ang dapat kong gawin. At tungkol sa asawa, darating din ang tama sa tamang panahon. Pero hindi si Melissa. Kasi kung si Melissa, magiging impyerno ang buhay natin pareho. Yumakap si Aling Rosa sa kanyang anak, umiiyak. Salamat, anak. Salamat kasi nandito ka pa rin. Lagi akong nandito, Mama. Pangako ko yan. Ngunit sa kabila ng mga magagandang salitang iyon, may mas malalim pang sikreto na naghihintay na mailantad. Isang umaga, mga 5 araw pagkatapos umalis si Melissa, may kumatok sa gate. Si Mang Tomas ang bumukas, at nagulat siya nang makita ang isang babae, mga 35 taong gulang, kasamang isang lalaki. Good morning po. Hanapin ko po si Emma Ricardo de la Cruz, sabi ng babae. Sino po kayo? Tanong ni Mang Tomas. Ako po si Attorney Brenda Martinez. At ito po si Emma George Santos. Kapatid po niya si Melissa Santos. Nang marinig ang pangalan ni Melissa, agad na nag-alerto si Mang Tomas. Sandali po. Tinawagan niya sa intercom si Ricardo. Nang malaman ni Ricardo, bumaba siya agad. Ano na naman kaya ang gusto ni Melissa? Hindi ba sapat na tapos na sila? Pagbukas niya ng gate, bumungad sa kanya ang attorney at ang lalaking nagpakilala bilang George Santos. Emma de la Cruz, good morning po, sabi ni Attorney Martinez. Pasensya na po sa abala. Kami po ay kumakatawan kay MS Melissa Santos. Mayroon po kaming demand letter para sa inyo. Kumunot ang noo ni Ricardo. Demand letter? Para saan? Inyabot ng attorney ang sobre. Binuksan ni Ricardo at binasa. Hindi siya makapaniwala sa nabasa. Hinihingi ni Melissa ang 5 million pesos bilang breach of promise to marry. Ang claim niya, nag-invest daw siya ng 2 taon sa relasyon nila, at dahil kinansela ni Ricardo ang kasal, dapat daw siyang mabayaran. Totoo ba to? Tanong ni Ricardo, hindi makapaniwala. Yes, Emma de la Cruz. At kung hindi kayo papayag na makipag-settle, ilalabas po namin ito sa korte. At sa media, sabi ni Attorney Martinez. Tumingin si Ricardo kay George. Ang lalaki ay nakatingin lang, walang emosyon sa mukha. Alam ba ninyo kung anong ginawa ng kapatid mo? Tanong ni Ricardo kay George. Alam ko lang na kayo po ang nakipaghiwalay sa kanya nang walang maayos na dahilan. Sagot ni George. Walang maayos na dahilan, ulit ni Ricardo, tumaas ang boses. Pinamaltriat niya ang aking ina. Sinisigawan. Minamaliit. Sinasabi niya na sagabal ang matanda. At ako pa ang walang maayos na dahilan. Nagkatinginan ang attorney at si George. Emma de la Cruz, mayroon po ba kayong ebidensya niyan? Tanong ng attorney. Natigilan si Ricardo. Wala. Wala siyang ebidensya. Walang video. Walang recording. Ang testigo lang niya ay ang kanyang ina. At alam niyang sa korte, mahirap patunayan ang witness testimony na matanda laban sa salita ng mas bata. Kaya nga po, patuloy ng attorney. Kung wala kayong solid evidence, mas mabuti pong magsettle na lang kayo. Hindi naman po namin hinihingi ang exact 5 million. Pwede naman po tayong mag-negotiate. Mga 2 million, siguro. Naramdaman ni Ricardo ang init ng galit sa kanyang dibdib. Ito ba ang plano ni Melissa mula simula? Na maghintay ng pagkakataon para pagkunwari lang, at pagkatapos ay manghingi ng pera. Umalis kayo, sabi ni Ricardo. Emma de la Cruz. Umalis kayo sa property ko. Ngayon. Kung gusto ninyong mag-file ng kaso, go ahead. Pero hindi ako magbabayad ng kahit 1 piso. Dahil alam kong wala kayong basehan. Tumaas ang kilay ng attorney. Emma de la Cruz, sigurado po ba kayo? Kapag umabot ito sa media, ikaw ang magiging masama sa mata ng tao. Mayamang lalaki na iniwan ang fiance niya, na nag-invest ng 2 taon. At isasama ko rin sa media kung paano niya maltratong ang aking ina, sagot ni Ricardo. Kung gusto ninyong mag-media war, sige. Pero babala ko sa inyo, may resources ako para ilaban ito hanggang dulo. Nakita ng attorney na determinado si Ricardo. Ngumiti ito ng pakitang tao. Sige po, Emma de la Cruz. Abangan po namin ang inyong formal response. Magkakaroon po kayo ng 14 days para mag-reply. Good day. At umalis ang dalawa. Bumalik si Ricardo sa loob ng bahay. Ang isip ay gulo. Umabot sa taas, sa kwarto ng kanyang ina. Nandoon si Aling Rosa, nakaupo sa rocking chair, nagbabasa ng Biblia. Mama, tawag ni Ricardo. Tumingin ang matanda. Anak, sino ang bisita? Umupo si Ricardo sa tabi ng ina. Mama, tanong ko lang. Noon, nung ginagawa ka ni Melissa, may ibang tao ba na nakakita? Yung mga katulong. Umiling si Aling Rosa. Wala, anak.
Pinapaalis niya ang mga katulong tuwing weekdays. Sinasabi niya sa kanila na mag-day off. Kaya ako lang at siya sa bahay. Doon niya ako ginagawa. Kaya pala, mayroon talagang planado si Melissa. Sigurado siyang walang magiging witness. Bakit mo tinanong, anak? Tanong ni Aling Rosa. Ngumiti si Ricardo. Wala, mama. Basta alagaan kita. Huwag kang mag-alala. Pero sa loob-loob niya, alam ni Ricardo na may laban na paparating. At kailangan niyang maging handa. Kinabukasan, nag-hire si Ricardo ng sarili niyang attorney. Si Attorney Leon Ramirez, isa sa mga kaibigan niya mula college, at isa sa mga pinaka-trusted na lawyer na kilala niya. Pre, ang sabi mo, walang ebidensya? Tanong ni Leon habang nakaupo sila sa opisina nito. Wala, Leon. Kaya nga'y, ang testigo ko lang ay ang ina ko. At matanda na siya. Baka sabihin nila na nalilito na o ano. Nag-isip si Leon. May CCTV ba kayo sa bahay? Meron, pero sa labas lang. Sa gate, sa garage. Wala sa loob ng bahay. Ayoko kasi ng ganoon. Gusto ko ng privacy. Tumango si Leon. Mahirap nga. Pero tingnan natin. Baka may magagawa tayo. Pag-isipan ko. Ngunit habang pauwi si Ricardo, may naisip siya. Tumawag siya kay Mang Tomas. Mang Tomas, tanong ko lang. Nung nakatira si Melissa dito, nakita mo ba siyang lumalabas ng bahay during weekdays? Opo, sir. Madalas po. Halos 3 times a week, lumalabas po siya. Tapos umuwi mga alas 5 ng hapon, bago po kayo dumating. Saan siya pumupunta? Hindi ko po alam, sir. Pero may kasama po siyang lalaki minsan. Napatigil si Ricardo. Lalaki? Opo, sir. Hindi ko po nakita ang mukha kasi nakaka. Pero lalaki po, sigurado ako. Ibang klase na galit ang naramdaman ni Ricardo. Hindi lang pala siya niloko sa treatment sa kanyang ina. Pati sa katapatan, niloko din siya. Salamat, Mang Tomas. Tinawagan ulit niya si Leon. Pre, may bago akong info. Posibleng may ibang lalaki si Melissa. Kailangan nating mag-hire ng private investigator. Sage, pre. Kilala ko ang tama diyan. I'll arrange. Sa loob ng 1 linggo, ang private investigator na si Tony Mercado ay nakapag-submit na ng report. At ang nakita ni Ricardo ay nagpagalit sa kanya. Si Melissa ay may ibang boyfriend. Isang lalaking nagngangalang Carlo Reyes, isang tambay na walang trabaho. At based sa investigation, 4 years na silang magkasintahan. Meaning, habang nililigawan ni Ricardo si Melissa, mayroon na itong boyfriend. Ang plano nila mula simula, pakakasal si Melissa kay Ricardo, at pagkatapos ng ilang taon, maghihiwalay sila at hahatiin nila ang property. O kaya naman, gaya ngayong mangyari, hihiling na malaking settlement. Lahat ng plano, lahat ng panlilinlang. Tanga talaga ako, bulong ni Ricardo, habang nakatingin sa mga litrato ni Melissa at Carlo na magkayakap, naghahalikan. Ngunit sa halip na malungkot, nakaramdam siya ng lakas. Dahil ngayon, mayroon na siyang ebidensya. Mayroon na siyang ipanlalaban. Kinabukasan, tinawagan ni Attorney Leon si Attorney Martinez. Attorney, narito ang response ng client ko. At attached po dito ang ebidensya na si Ms. Melissa Santos ay may existing relationship with another man habang engaged siya kay Emar de la Cruz. Kaya po ang breach of promise, nasa side ni Ms. Santos, hindi kay Emar de la Cruz. Natahimik ang kabilang linya. At isa pa po, patuloy ni Leon. Handa po kaming mag-file ng counter case for emotional distress, damages, at defamation kung itutuloy ninyo ang kaso. At mayroon din po kaming witness na ready testify na minamaltreat ni Ms. Santos ang matandang ina ni Emar de la Cruz. Pagkatapos ng ilang minuto, sumagot si Attorney Martinez. I'll talk to MY client. 3 araw pagkatapos, tumanggap si Ricardo ng sula. Kinakansela ni Melissa ang demand. At bilang kapalit, hindi na siya kakasuhan ni Ricardo. Tapos na ang lahat. Nang gabing iyon, habang nakaupo si Ricardo kasama ang kanyang ina sa terrace, nagtanong si Aling Rosa. Anak, tapos na ba lahat? Mama, tapos na. Wala na si Melissa sa buhay natin. Ngumiti si Aling Rosa. Salamat, anak. Salamat kasi pinalaban mo ako. Yumakap si Ricardo sa kanyang ina. Mama, ikaw ang pinakaimportante sa buhay ko. Walang babae, walang pera, walang karangalan na mas mahalaga kaysa sayo. Nangako ako kay Papa na alagaan kita. At gagawin ko yan hanggang dulo. Umiyak si Aling Rosa, ngunit ngayon, luha ng tuwa na. Lumipas ang mga buwan. Bumalik si Ricardo sa normal na buhay.
Ngunit ngayong beses, mas madalas na siyang nasa bahay. Nag-hire siya ng private nurse para sa kanyang ina, isang mabait na babae na nagngangalang Clara, 50 taong gulang na, at may mabuting kalooban. Nakita ni Ricardo kung paano nag-flourish ang kanyang ina sa pag-aalaga ni Clara. At isang araw, habang nag-check up si Aling Rosa, nakilala ni Ricardo ang doktora, si E.R. Stephanie Aquino, 32 taong gulang, simple, mabait, at puno ng passion sa trabaho niya. Emar de la Cruz, ang ina ninyo ay mabuti na ang kalagayan. Pero kailangan pa rin ng regular check-up at therapy. Paliwanag ng doktora. Salamat, Doc. Gagawin ko lahat para sa kanya. Ngumiti si E.R. Stephanie. Nakikita ko po. Rare na ngayong panahon ang mga anak na tulad ninyo na talagang nag-aalaga sa magulang. Mula noon, naging madalas ang check-up ni Aling Rosa. At anti-unti, naging close sina Ricardo at E.R. Stephanie. Hindi romantic agad, pero puno ng respeto at pagkilala. At isang araw, habang nagdi-dinner si Ricardo kasama ang kanyang ina, nagtanong si Aling Rosa. Anak, ang doktora ko, maganda no? Napangiti si Ricardo. Mama, ano ba yan? Totoo naman. At mabait ta. Baka naman, pwedeng. Mama, wag mo nang i-pressure. Darating ang tama sa tamang panahon. Tumango si Aling Rosa. Basta anak, tandaan mo. Huwag kang magmadali. Piliin mo ang babaeng mamahalin hindi lang ikaw, kundi pati ako. Kasi ang totoong pagmamahal, sumusuporta sa pamilya. Hindi humiwalay. At sa mga salitang iyon, napagtanto ni Ricardo kung gaano siya talaga pinagpala. Hindi dahil sa yaman, hindi dahil sa tagumpay, kundi dahil mayroon siyang ina na nagmamahal sa kanya ng walang kondisyon. At sa huli, iyon ang tunay na kayamanan. Ang pagmamahal ng pamilya. Ilang taon pagkatapos, sa isang simpleng seremonya, ikinasal si Ricardo kay E.R. Stephanie. At ang nag-walk down the aisle kasama niya. Si Aling Rosa, ngumingiti, umiiyak, ngunit puno ng gala. Dahil alam niya ngayon, ang kanyang anak ay masaya na. Tunay na masaya. Kasama ang babaeng tunay na mahal niya. At tunay na mamamahalin sila pareho. At habang nanonood si Aling Rosa sa kanyang anak na sumasayaw kasama ang bagong asawa, isang panalangin ang umakyat mula sa kanyang puso. Salamat, Panginoon. Salamat kasi binigyan mo ang anak ko ng tunay na pagmamahal. Dahil sa huli, hindi ang kagandahan, hindi ang yaman, kundi ang kabutihan ng puso ang nagpapahusay sa tao. At si Ricardo, sa kabila ng lahat ng pagsubok, natagpuan ang tunay na halaga ng buhay, ang pamilya, ang katapatan, at ang pagmamahal na walang hanggan.